tayong kasalanan, kailangan natin ng revival. Kailangan natin ma-revive sa ating pananampalataya, kasi yung ating pananampalataya ay nililinglang na ni Satanas. Yan yung aking bayan na tinawag sa aking pangalan. Tinawag po tayo, mga Kristiyano, dahil right from the word Christ. So, tinawag tayo ng bayan. Tinawag tayong bayan ng Diyos. Tinawag tayo mga Kristiyano dahil kay Kristo. So, kailangan nating manumbalik. Kailangan nating mabuka para maranasan muli natin yung dating init sa ating paglilingkod. Amen? Kasi kahit anong gawin mo, pagsusungi ka, kung hindi mo gagawin yung apat na bagay, yung pagpapakumbaba, manalangin, hanapin ng Diyos at talikuran ang masamang gawa, hindi ka makakapagtungkol. Amen? Totoo po yan sinabi rito sa 2 Chronicles. Amen? Eh, alam tayo kung bakit ang istoryang to, hallelujah, nawasak itong unang templo na tinayo ni Solomon dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Sabi niya rito, basahin natin yung mga una. Sa 12, sabi po rito hanggang 13. O sa 13 na lang, isang uman ang langit at hindi na umulan. Utusang uman ang mga balang upang salantain ang lupa nito. Magpadalaman ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking kalangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako tatalikuran ng kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, tuloy kong pasasaganan ang kanilang lupay. So dito sinabi ng Panginoon, kapag hindi kayo sumunod, lahat ng blessing, lahat ng pagpapala na tinatangkilik mo ngayon, mawawala yan. Amen? Hallelujah. Dito sa 13. At ang susi, para ma-revive tayo, kailangan natin magpakumbaba, manalangin, talikuran yung ating kasalanan, at hanapin yung Diyos. So, yun lang po yung paraan. Amen? Wala na pong iba. Pangalawa, una, magpakumbaba, humble themselves. Ito ay hindi ako nagpapakumbaba sa iyo, ngunit ikaw mismo, ang pusang loob na yumuyo ko, sa nagsisip papasako. Ibig sabihin, hindi ang Diyos ang magpapakumbaba sa atin, hindi tayo mismo ang dapat magpakumbaba. Amen? Hallelujah! Tandaan ang mapagpakumbaba ay kabaliktaran ng mapagmataas. Kaya dapat tayong lumayo sa mga mapagmataas. Amen? Glory to God. Pangalawa, manalangin. Sa unang puntos po yun, alawa lang. Pray. So naghihintay sa iyo ang Diyos na buksan mo ang iyong bibig at simulang ipahayag kung manalangin at magsisi. Isa-isang tabi ang pinabisadong manalangin at ipagtapat lamang itong mga individual na kasalanan. So ibig sabihin, kapag nanalangin tayo, yung heart-beat, yung takos sa puso, hindi yung pinakabisado. Amen? Hallelujah! Ayaw yun ng Diyos, ayaw niya ng paulit-ulit na kasabasita sa Biblia. Hindi naman bigyan ang Diyos para ulit-ulitin natin yung panalangin. Kailangan yung takos sa puso na pananalangin. Amen? Kaya hindi ito basta-bastang panalangin. Amen? Hallelujah! Nananalangin pa tayo bago mag-service. Amen? Importante yung mga... Alam nyo ba kung bakit? Kapag nananalangin tayo ng sama-sama, yung corporate prayer, napakalaki ng impact nun sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya si Pastor, nire-refer niya na manalangin muna, lalo na yung mga ginagamit, yung mga disciple, yung mga manunugtog, dapat kasama natin ang Diyos sa ating pagpubuhay. Amen? Huwag natin ilagay sa kamay natin, huwag natin ilagay sa sarili lakas natin, huwag natin ilagay, hallelujah, sa ating sarili na magaling tayo. Kahit na wala ng panalangin, okay na, sige. Hindi pwede yun. Amen? Kailangan manalangin tayo, bukod pa sa pananalangin dyan, bago kayo magsimula. Dapat mananalangin tayo lahat. Amen? Hallelujah. Kasi napakalaki ang impact nun. Amen? Kaya meron tayo na pala dito prayer, 3 p.m. to 4 p.m.
Amen? Dahil kung hindi tayo mananalangin, alisin na lang natin yung 3 to 4 p.m. Amen. Amen? Ano pa ang silbi niyan kung hindi tayo mananalangin? Amen? Tandaan natin na tayo po ay naglilingkod na hindi po pakilang tao. Tayo po ay mga totoong tao dito. Mga tao na tinago ng Diyos. Hallelujah. Kaya kailangan natin ng revival kapag nangyayari yung mga bagay na ito sa ating buhay. Amen? Amen. At sabi ko, manalangin ka. Glory to God. Hallelujah. Manalangin, napaka-importante po niyan. Minsan binabali wala ito ng mga Kristiyano. Nang maraming mga mananampalataya yung panalangin. Kahit na hindi na ako manalangin, okay na. Glory to God, hindi natin alam. Kapag tayo po niya nanalangin, iimbitahan natin yung presensya ng Diyos. Amen? Huwag natin ilagay sa sarili natin kakayanan. Wala po tayong magagawa kapag wala po ang Diyos. Kaya hindi natin kahit kung bakit tayo nanalangin dahil gusto natin kasama ang Diyos. Gusto natin maramdaman yung kanyang presensya. Eh, napaka-importante po niya mga kapatid. Kaya dito binanggit, hallelujah, ng Panginoon na kailangan manalangin ng tao. Kung pagkumbaba, pangalawang manalangin. Ikatlo, hanapin ang aking buha. Seek my face. No? Kapag nga sinabi ko na kanina rito, sinabi ni Pastor sa Isaiah, ang paghahanap ng masigasig. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta hanap, kailangan yung masigasig na paghahanap. Paano natin hanapin ng Diyos? Sa paanong paraan? Bakit hanapin ang kanyang mukha? Sagot. Dahil nung tayo ay nagkasala, siya ay tumalikod sa atin. Ang pagkatapat o paghahayag ng kasalanan ay pagpapanumbalik ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Isaiah 59 verse 2. Amen? Basahin natin Isaiah 59 verse 2. Yan, no? Ang masasama ng mga gawa dahil ang pagkawali ninyo sa Diyos. Magkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Amen. So kailangan natin hanapin siya. Amen? Glory to God. Hindi yan ang sinasabing hindi basta paghahanap. Paano natin siya makikita? Ano sabi dyan? Masasama. Amen. Ang masama ninyong gawa ay dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayong marinig. Kaya yung mga panalangin natin na nanalangin tayo kasi hindi tayo marunong manalangin. Amen? Kapag nananalangin sa Kristiyano, ibig sabihin hinahanap niya yung Diyos. Hinahanap niya yung Diyos. Yung presensya ng Diyos. Amen. Amen? Gusto niyo maramdaman yun. Hindi po tayo nananalangin dahil sa panalangin dahil sinabi ni Pastor, manalangin ka. Hindi po yun dapat pag nanalangin tayo taos sa puso natin. Kahit hindi sinasabihin ni Pastor, kung manalangin kayo, dapat manalangin kayo taos sa puso mo, yung pusang yung galing talaga sa puso mo. Kaapat, tatalikuran ang kanilang kasamahan, torn from wicked ways. Amen. This is true repentance. Ibig sabihin, ito yung tunay na pagsisisi. Tatalikuran yung kanilang kasalanan. Kasi dito makikita natin na mapapansin natin, babasahin natin yung Old Testament hanggang dito sa Malakias. Nakikita natin dito yung mga Israelita, paulit-ulit na lang yung kasalanan na kanilang ginagawa. Amen? Paulit-ulit. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Diyan, pinaaligin sila. Hallelujah. Binasak yung mga tawag dito, yung Jerusalem, yung templo na tinayo ni Haring Solomon. Dahil sa kanilang kasalanan na paulit-ulit na ginagawa. Ito ang tunay na pagsisisi, hilingi sa Diyos na bigyan ka ng isang mapait na galit sa kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Hilingi sa Diyos na bigyan ka ng isang mapait na galit sa kasalanan. Bakit gano'n? Hihiling ka pa ng mapait na galit sa kasalanan. Ibig sabihin ito. Ibig sabihin, kamuhian mo yung pagkakasala. Yung ibig sabihin nun. Amen? Hindi yung minamahal natin yung pagkakasala.
Ibig sabihin, nag-i-stay tayo doon sa kasalanan. Ibig sabihin, kamuhian natin yung kasalanan na siyang nagiging dahilan kung bakit napapalayo tayo sa Diyos, kung bakit nangihina tayo sa ating paglilingkod. So, tinako ng kasalanan ng ating tagapagligtas. Kasalanan ko yun, galing ako sa kasalanan. So, ganun dapat, no, yung ano natin, yung goal natin sa buhay bilang mga Kristiyano. Galit ako sa kasalanan! Amen. Dahil dyan na pa ako ang Panginoong Jesus! Amen! Hallelujah! Hindi sabi, minamahal pa natin yung kasalanan, no? Alam niyo mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ito para sa plastikan. Kailangan mamuhay tayo na may pagkanalan. Amen? Napakahirap. Mamuhay na may pagkanalan ako. I-practice natin yan. Kasi hindi naman natin mag-perfect yan eh. Kasi gusto pa tayo sa libutan. I-practice lang natin. Amen? Sa magitan ng practice, sabi nga, practice makes perfect. Amen. Amen? Hallelujah. Pag hindi natin yan pinakis na rin natin bilang mananampalataya, kahit anong gawin mong pagsisisi, hallelujah, hindi ka diringgin ng Diyos kung paulit-ulit natin ginagawa yung pagkakasala. Nakakatakot. Di ba? Yung paulit-ulit ng pagkakasala, kumbaga sa pagkain, nakakauyam, nakakasawa. Di ba? Hallelujah. So niloloko lang natin yung sarili natin. Hallelujah. Higit sa lahat, niluluwalhati natin, tawag dito yung, hinigrip natin yung banal na espiritu ng Diyos. Tanda natin na kapag inalipos na natin, grip natin yung banal na espiritu, yan po ay walang pagkapatawaran. Amen. Tandaan natin yan, pero dapat matakot tayo na gumawa ng kasalanan. Kapag nagkasala, magsisi ka agad. Amen. Kasi pag hindi ka nagsisi, magiging yun na yung puso mo. So, kukuha na yan ng kalyo. Amen? Magiging kalyo na yung puso mo sa pagkakasala. At hindi kasi niya ni Satanas. Ito na nangyari tawag dito kay Paraon. Amen? Pinatigas ng Diyos yung puso ni Paraon. Magiging immune na sa pagkakasala. Ang mga resulta ng pagtugon sa apat na kondisyon o kinakailangan na ito. Unang-una, yung resulta nun, yung apat na sinabi ko, God will hear your prayer. Amen? Hiringin ng Diyos ang iyong mga panalangin. So, binigyan sa diwa o sense ng pagtanggap ng may kagandahang loob at pagsagot o pagtugon. So, hiringin ng Diyos. Amen? Kapag tayo po ay nagpakumbaba, glory to God, hiringin ng Diyos yung ating panalangin. Amen? Kasi hindi natin kailangan manalangin, Lord. Nagsisisi ako. Lumalapit ako sa hindi dapat ganun prayer, kailangan mong pakumbaba. Amen? Lord, nagsisisi ako. Amen? Isipin mo yung Diyos, yung kausap mo, Diyos yan. Nasa iyo lang, nakalap mo siya. Parang sinabi kayo ni Pastor na face to face kayo nag-ano. Parang tatay mo lang. Ano ganun lang? Amen? Yung pagpapakumbaba pag nanalangin tayo, kailangan bababang-bababa tayo sa Panginoon. Sabi niya, diring-din na Diyos ang ating mga panalangin. Pangalawa, patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Ito ang pinakamaluwalhating bagay sa mundong ito. Amen? Mas maganda yun, patawarin ka ng Diyos. Amen? Glory to God. Kasi naluluwalhati ang Diyos doon kapag pinatawad ka ng Diyos sa mga kasalanan mo. God will forgive your sin. Tatlo, pagagalingin, panalakasin ng Diyos ang iyong buhay. Aakayin ka ng Espiritu at ng anak. Ibig sabihin, pagagalingin. Pag sinabing pagagalingin, hindi yan literal na pagagalingin. Pagagalingin, ibig sabihin, papasaganain ka. Amen? Yan ako rito, rito. Patatawarin ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen? Ibig sabihin, abandon. Pagsasaganain ko, kauli, hallelujah, kapag ikaw ay nagpakumbaba, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Pagagalingin.
Hallelujah. At palalakasin ng Diyos ang iyong buhay. Takayin ka ng Espiritu at ng Anak. So mararanasan mo muli kung yung unang pagiging Kristiyano mo, nung una mong tinanggap ang Panginoon Kristo. Kapag ginawa mo yung apat na bagay nito, ma-restore yun, i-restore niya yun. Hindi na kailangan ng isang tao nang hina ng lukay-pay. So kung kailangan natin maranasan muli yung kasidahan sa ating paglilingkod, kailangan natin ma-revive. Amen? Sapagkat pag walang revival, wala pong tagumpay. Isang mananampalataya. Kahit anong pilit mo, magpusti ka, iilahin ng Satan ng pababa. Kasi walang pagpapakumbaba, walang panalangin, walang pagdalikod sa kasalanan. Amen? Hallelujah. Dalawa, bakit kailangan natin ng revival? Palagay ninyo, bakit? Why do we need revival? 1 Peter chapter 4 verse 17. Basahin natin. 1 Peter chapter 4 verse 17. Kaya kung sino ng mga bata, aking kapakibasa. Dumating na ang panahon ng paghukom, at ito ay magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita? Amen. Maraming salamat kapatid. Hallelujah. So ito yun. Dumating na ang panahon ng paghukom. At ito ay magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin, amen, sabi rito, kung sa atin ito'y magsisimula ka, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Dito sinabi ni Apostol Pedro, ngayon kung tayo ang hatulan ng Diyos, gaano pa kaya yung mga tao na hindi sumasampalataya? Amen? Hallelujah! Kaya kailangan natin revival, kailangan natin magsisi, kailangan natin magpakumbaba, at kailangan natin talikuran ang ating mga kasalanan. Hindi biro ito mga kapatid. Amen? Hindi ito biro. Yung sinabi ni Apostol ni Pedro, sabi niya ito, basahin din natin. Unawain niyo mabuti. Dumating na ang panahon ng paghuhukom, judge. At ito at judgment. At ito ay magsisimula sa sambahayan ng Diyos. Sino yung sambahayan ng Diyos? Ang pinakausap dito, hallelujah ni Apostol Pedro, ay mga Hudyo. Amen? Ngayon, sa panahon natin, ito'y tumutukoy sa atin bilang mga church, bilang iglesia, bilang mga mananampalataya, na darating ang panahon, tayo po ay ahatulan. Kung tayo ay ahatulan, paano na kaya yung mga hindi mananampalataya? Sabi niya. Diba? Ibig sabihin, glory to God. Lahat tayo hukuman. Lahat tayo hahatulan. Amen? Kaya dapat lagi tayo nagsisisila. Dapat lagi tayong kitalo. Lagi tayong aware. Amen? Tandaan natin, naglilingkod tayo sa Panginoon para pabanalin yung sarili natin. Kasi walang hindi banal na makasalanan na makakapasok sa langit. Amen? Hallelujah. Kaya sabi sa Biblia, sa Mateo, pumasok kayo sa makipot na dahil sapagkat maluwang ang daan patungo sa katamaran at marami ang nakasusumpong ito. Jesus Christ invite every one of us just to enter in the narrow gate. Amen? Pag sinabing narrow gate, literal ba to? Pansinin natin pag narrow gate, di ba siksikan? Siksikan, ganun ito. Yung kaligtasan, kailangan magipagsiksikan ka. Kasi pag di mo ginawa yan, wala na, hindi ka maliligtas. So kailangan hindi ka papatay-patay. Amen? So kailangan magipagsiksikan, gusto mo maligtas. So paano mo gagawin yan? Ang sabi rito, magpakumbaba ka, manalangin ka, and yun eh. Hallelujah. Glory to God. Kaya napakalaking bagay yung mga apat na bagay nito sa ating paglilingkod. Amen? Hallelujah. So binibigyan din dito ng paghatol ng Diyos o pagsubok ay magsisimula sa loob ng Kristiyanong komunidad. Itong 1 Peter 4:17. At ang mga bahagi ng pamilya ng Diyos ay dapat umaasa ng mga pagsubok at kapigatian bilang bahagi ng kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Amen? So sa ating paglalakbay pala,
hallelujah, nire-require yung pagsubok, yung kapigatian bilang bahagi ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Amen? Kaya yung mga kasalanan na yan, yung mga pagsubok yan, kung paano mo iiwasan. Amen? Hindi yan pwedeng alisin sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi kapag wala yan, paano ka patatawagin Kristiyano? Amen? Kung walang pagsubok, kung walang pagkakasala, nilagay yan dyan para iwasan natin. Hindi para ibigin mo. Malpit ko. Diba? Bakit lang? Iwasan yung kasalanan. Kahit ang iwas natin sa kasalanan, hindi yan mawawala ng chance ang palagi. So nilagay yan dyan para mapaglabanan natin. Amen. Hallelujah. Ang talatang ito ay nagsisilbiring babala na nagmumungkahin ang kahinatnan para sa mga tumatanggi sa Ebanghelyo ay mas magiging matindi. So yan, yung mga nire-refuse yung Ebanghelyo, yung tumatanggi sa pangaral sa salita ng Diyos, magiging matindi yung magiging kasasapitan nila. Kung ang matuwid ay bahagyan ng maliligtas, saan magpapakita ang masama at ang mga makasalanan? Yun, ibig sabihin nun related yun sa narrow gate. Ibig sabihin, kung yung mga mananampalataya nga, nahihirapan pang makapasok sa umas mo, yung mga hindi sumasampalataya. Kaya tayo dapat makipagsiksikan tayo. Amen? Hallelujah. At sa pakikipagsiksikan, siyempre, hindi ko basta-basta makikipagsiksikan lang yan. Kasi gusto mong maligtas. Ngayon, paano kung maliligtas? Sa mamagitan ba ng pagsiksik? Pakikipagsiksikan? Siyempre, kailangan dito yung kabanalan. Habang nakikipagsiksikan ka, kailangan nandoon yung pagpapakumbaba mo, nandoon yung holiness ng pamumuhay mo. Amen? Hindi yan literal. Amen? Habang gumagawa ka, habang nandito tayo sa libutan, kailangan labanan natin yung kasalanan. Amen? Yung ibig sabihin nun, makipagsiksikan tayo. Huwag yung nakikipagsiksikan tayo, nilamahan natin yung kasalanan. Kasi paulit-ulitin yan. Sabi ng Diablo, itong Kristiyano na ito, grade 1 dati, ngayon grade 1 pa rin. Hindi nagpo-promote. Hindi nakaka-alpas dun sa pagsubok na binibigay sa kanya. Amen? Nananatiling grade 1. Yung mga classmate niya, grade 6 na, siya grade 1 pa rin kasi hindi makapasa sa pagsubok. Hindi makaalpas sa kasalanan. Amen? Pansot na Kristiyano. Amen? Hindi matagal ang Kristiyano pero pansot pa rin sa pananampalataya. So yun ang ibig sabihin nun. Amen? So kailangan natin lumago. Amen? Hallelujah! Glory to God! Kailangan natin namampukan dahil sa kasalanan. Ang panlalamig at pagtalikod ay mga bunga ng kasalanan. Amen? So pihira ang maligtas o bahagyang maligtas. Ang labanan ay kakilakilabot. Marami ang mahuhulog sa tabing daan. Ito yung sinasabi sa Mateo 13:4. Sino pong nakakarinig doon sa Mateo 13:4? Tungkol doon sa lalaking naglalakbay tapos nagasit siya ng nagasit siya ng tawag ng buto. Yes, sabi ganyan. Sa kanyang pag-asik, may nalaglag doon sa may wayside, tawag dito, wayside, tabingdaan. Amen? Hallelujah, tapos, yun, dumating yung ibon, tinuka, nawala. Ano ibig sabihin ito? May mga Kristiyano, yung butong ito na sinasabi, yung pananampalataya natin. Dumating yung ibon at tinuka ang mga yun. Ito yung mga Kristiyano na kung saan, nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi pumapasok sa isipan nila yung sinasabi ng mga marami. Kaya pagdating ni Satanas, yung ibon, yun, tinuka lang kinuha sa kanila. Kaya alam, kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, i-focus natin. Amen? Amen? Sabi mo, mamaya na. Amen? Mamaya na. Amen? Hallelujah, hallelujah, glory to God. Kasi napakalaga po ng makikinig ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi pag hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, katulad tayo ng binhing na laglang sa daan, na ginawa ng ibon. Amen? Hallelujah. Gusto sining ibon.
Satanas. Amen. Satanas yun. Amen. Glory to God. Alam, napakasarap ipangaral itong yung tungkol sa binhi para maintindihan natin ang hindi sabihin ng apat na binhi na yun. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe o salita ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman iyon inuunawa. Dumating ang masama o yung ibon o yung diablo, agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ibig sabihin dumalo, dahil wala sa isip niya yung pangangaral ng pastor, yun. Baliwalay kanyang pakikinig. Amen? Hallelujah. Kaya useless. Yan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano hanggang ngayon hindi pa lumalago. 5 years, 10 years na sa ministry, pero wala pa rin. Amen? Kaya huwag yung pag kayo magtataka mga kapatid, yung ilan na lang tayo dito. Amen? Minsan may mga sa likod yan, nag-uobserve pa lang, tinitignan yung pagkakamali ng kapatid. Kaya ako, napapasilin hindi ako kumupo sa likuran kasi nakikita mo yung mga mali eh. Pero pag dito ka sa likod, sa unahan, nakapupo siya sa pastor. Ayun yun, yun ang technique doon. Subukan mo po sa likod, nakikita mo yung ginagawa ng mga kapatid mo. Kung nag-ibenturan sila, di ba kumakain ha? Di ba? Nakikita mo yung mga negative magkakasala ka. So, kung gusto ninyo lumako sa pananampalataya, kung gusto nyo ipay-bayan po kayo dito sa unahan. Next Sunday sa unahan. Sunday pa puno yung unahan. Kaya nga dapat tumukuha natin pag ganun, pagbilog eh. Diba? Kung na ibang leadership, pagbilog yung upo nila para yung lahat ng mga leader na sa unahan. Tapos yung pastor na sa gitna. Yun yun. So, mas importante mga kapatid na makinig ng salita ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kulang sa pagbabasa ng Biblia. Yan. At pagbubulay-bulay. Yung sinasabi sa Joshua 1:8. Sabi ganyan, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo. Iyon, araw at gabi upang matupad ang lahat na nakasagot. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, tungkol pa rin dito yung kasaganaan. Amen? Bakit? Ano bang purpose ng panalangin? Yung tawag dito, yung pagbubulay-bulay natin sa salita ng Panginoon. Bakit nire-require ito sa isang Kristiyano? Bakit? Yeah, praise God. Yan ang sinasabi sa Mateo 4:4. Nasusulat hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, hindi sa bawat salitang namumutapik sa Biblia. Ilang pagbulay-bulayan natin yung Biblia. Alam nyo, ako, matutuwa ako pag nakita ako dito yung mga mananampalataya na mayroong Bible habang tumagalo. Tignan mo ito, agal. Men, gusto ko makita, gusto ko isang araw. Hindi. Yung mga kapatid, totoo po ito. Men, kailangan pagpasok ka sa pintuan, nakita sa'yo na may biglang Biblia. Iuwi mo ang mga. Amen? Huwag natin itago yung Biblia sa cellphone natin. Amen? Dapat pag Sunday, meron tayong big na Biblia. Amen. Yan ay naglalarawan sa'yo. So, Bilang isang Kristiyano. Amen? Bili tayo yung Bible. Amen? Kung wala kang Biblia, bili ka ng Biblia. Kasi nakakabili nga tayo ng mga bagay na hindi naman mahalaga. How much more yung Biblia pa? Amen? Huwag tayong tumulat ng mga tawag dito. Sabi nila mananampalataya sila pero hindi nagdadala ng Biblia. Amen? So, ang Biblia ito po ay tawag dito yung nagpapahiwatig yan. Nagpapakilala ng Kristiyano ka. Amen? Kasi, alam mo itong Biblia na to, ibigin mo ng ganyan. Di ba nakikita ka ng mga tao? Di ba? Nakikita sa'yo. Siguro born again Christian yan. Amen? Pero pagka hindi mo dinadala yung Bible, nahihiya ka. Ayun yun eh. Amen? Pag wala tayong Biblia, inahiya natin si Kristo. Hindi mo inihayag. Hindi natin inihayag si Kristo sa magitan ng Biblia. Identity natin yan bilang Kristiyano. Ilan ang cellphone mo ngayon? May iPhone ka pa.
Nabibili natin yan, pero Biblia hindi tayo makabili. Yan. Amen. Hallelujah. Ano bang malaga yung kaligtasan ng kaluluwa mo o yung material na bagay? May cellphone at sila kong Bible. Diba? Huwag tayo tumulay sa mga sa mga kapita. Pakilig kayo ng buke. Huwag tayo tumulay sa mga tao dito yung nagbubungaling mananampalataya. Tayo mga tunay tayong mananampalataya. Amen? Sino man nakaputi sila? Paano ka? Yung mga babae nakaputi. Pero wala silang Bible. Tayo mga tunay tayong anak ng Diyos. Dapat pinapakita natin na si Jesus Christ yung Diyos natin. Amen. Amen. Pinapakita natin na tayo yung born again Christian. Amen. At noon, baka hindi ko naman tayo dala natin mucho. Grande. Yan, kailangan din natin yung Biblia. Okay, naka-plastic. So, kailangan natin ng revival. Amen? Hallelujah! Kaya bakit pinapangalan ng banal na salita ng Diyos? Para malaman natin, makilala natin, maging salamin sa ating buhay yung ginagawa natin mga mali. Amen? Hallelujah! So, Biblia magpapahayag niyan. Glory to God. Kulang sa pagpapasa, so kailangan magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. Napaka-importante mo yan. Pangalawa, kulang sa pagdalo sa mga gawain. Amen? Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipong gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ito po ginagawa noon ng mga mananampalataya sa Hebreo. Amen? Kaya sabi rito ni sumulat dito, Apostol Pablo, kung sino man. Hallelujah, pero identity nito na sumulat dito ay si Apostol Pablo. Sabi niya rito, ini-encourage niya yung mga mananampalataya at taga-Hebreo. Sabi niya ganyan, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kaya ako nagpapasalamat ako. Sumulan, hallelujah, dumadalo tayo. Amen? Ibig sabihin, hallelujah, glory to God. Hallelujah. Mga totoong Kristiyano tayo. Amen? Umulan, lalo na sa panahon natin ngayon, sabi ko kay Pastor, sabi ni Pastor Pay na, o nga, yan ang kalaban ng mga Kristiyano pagka umulan. Ang sarap ng tulog. Malamig eh. Nga? Pero, purihin po ang Panginoon dahil nandito tayong lahat. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sasakripisyo tayo. Amen? Ibig sabihin, mahal natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kulang sa pananalangin. Pinanggit ko na kanina. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ang sabi ron. Yeah. Post natin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Yan. Lagi kayong manalangin. Yes. Napaka-importante, di ba? Sabi niya Apostol Pablo, tumatagal din sa loob ka, pray without ceasing. Amen? Manalangin ko lang pati. Patuloy kayo manalangin, palagi kayo manalangin. Kaya nililikwad talaga yung panalangin sa isang Kristiyano kasi ang panalangin mga kapatid, yan po ay nagpapabanal sa buhay natin. Amen? Amen? Hallelujah. Pag pinakit ko lagi natin yung panalangin, isang araw may kita mo yung sarili mo, parang hindi na mo yung araw mo kapag hindi ka na nanalangin. Nagiging ano mo na kapit. Nagiging habitual na yung panalangin. Amen? Pero kapag hindi mo pinapractice yan, ang tawag dyan, may mga Kristiyano ba na hindi makakapasok sa langit na hindi na nanalangin? Wala, diba? Lahat yan, yung manalangin. Bibigyan tayo ng rewards. Kaya sa Panginoon, hindi tayo nananalangin, di ba? Kasi ganito yung mga kapatid, sabihin mo judgment, hindi naman lahat tayo bibigyan ng award. Hindi. Bibigyan lang talaga yung mga karapat-dapat. Pero nakakahiya, ligtas ka, hindi ka marunong manalangin. Amen? So walang makakapunta sa langit na hindi marunong manalangin. Lahat yan yung equal. Yan ipinakita ng Panginoong Kristo sa hardin ng Gethsemane. Amen? Nanalangin siya. Amen? Hallelujah. Kaya labanan sa pananalangin. Hallelujah, labanan yan.
bago tayo mag-umpisa, dapat nananalangin tayo para yung revival sa church. Hallelujah ay bigay ng Panginoon sa atin. Yung pananalangin. Huwag po natin balubalayin yan. Kailangan natin ibigin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Araw-araw. Ang malamig na puso ay nagbabasa sa malamig na mechanical na paraan, ngunit ang napuka o nagbay ay nagagalak sa mensahe. Kailangan nating manalangin. Ang panalangin ng mga backslider ay malamig, mahaba. Hindi, interesting mo, hindi ka wili-wili. Formal at patay, sabihin walang buhay yung panalangin ng taong backslider. Ngunit ang panalangin ng muling napukaw, na Kristiyan ay bumukaw sa iba, habang ito ay umipo sa tuloy. Ibig sabihin, kapag nananalangin pala ang isang Kristiyano, humihipo ito sa mga Kristiyanong katabi mo. Amen? At higit sa lahat, naihipo natin yung presensya ng Diyos. Amen? Kaya importante mong panalangin kung natin babaliwalain yan. Hallelujah. Glory to God. Kailangan natin maglakad ng ligtas, pagiging maingat, napakaingat, at mapagmatsyag. Ang malamig na Kristiyano ay kalahating tulong sa spiritual at isang magaling magpuntirya ng diablo. Totoo yan, di ba? Kapag you are lack of prayer, madali kang puntiryahin pabagsakin ni Satanas. Kaya mga nililikway yan ng pastor, mga pastor. Manalangin kayo mga pastor. Sa panalangin kasi tinuturuan ka ng Diyos na maging pasensyoso, maging mapagkumbaba, maging mapagmatiis. Amen? Napakahirap manalangin mga kapatid. Tubukan manalangin araw-araw kayo mga pag-isip alas 3. Ang hirap, di ba, labanan? Pero pag lagi mong ginagawa yan, sasabihin mo, Satanas, wala akong power. Kasi hindi particular na. Amen? At sasabihin ko sa iyo isang araw, bibigyan ka ng vision ng Panginoon sa mga tao sa labas. Papapuntahin ka ng Diyos ng mga tao na yun. Kaya hindi mapapagod. Yan ang gagawa ng panalangin na hindi mapagkumbaba ka. Amen? So kailangan natin maging disiplinado. Ito ay binibigyan din sa Lucas 14, 25 hanggang 23. Sige, basahin natin ang Lucas 14, 25 hanggang 23. Matthew chapter 14, verse 25 to 33. Ano ba yung sinasabi rito? Sa Lucas 14. Luke chapter 14, 25 to 33. Matthew 14, 22. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinamuna sa kapilong. Maraming tao ang sumunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Nandito siya at sinabi sa kanila, ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring naging tagasunod. Amen. Salamat kapatid. So dito sinasabi rito na hindi natin maging dapat mas mahalin yung ating mga magulang sa dito. Amen? Kesa sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi ako maaaring maging alagad kung mahal ko ang ama, ina, asawa, mga anak niya, mga kapatid at ang aking sariling buhay na higit pa kaysa pagmamahal ko sa Panginoong Jesucristo. So kailangan mas mataas yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi hindi tayo magiging qualified na maging alagad ng Diyos. Amen? Eh paano kung sabihin ng Diyos, huwag ka na maglingkod dyan. Pag naglingkod ka, puto yung allowance mo. Maglilingkod ka ba?
Amen? Eh, paano kung sinabi ng boss mo, pasok ka sa linggo. Pag hindi ka pumasok, tatanggalin kita. Lakas ng loob, no? Amen! Hallelujah! Yan ang mga Kristiyano. Amen? Hallelujah! Glory to God. Pero susubukin ka diyan. Amen? Kasi hindi tayo pwede maging alagad kapag minamahal natin yung mga bagay dito sa sanlibutan. So hindi ako maaaring maging alagad kung mahal ko ang ama, ina, asawa, mga anak. Mga kapatid, at aking sariling buhay na higit pa kaysa pagmamahal ko sa Panginoong Jesucristo. Hindi maaaring maging alagad ko kung tumanggi akong pasahin ng krus. Ibig sabihin, take up yung krus. Amen? Hallelujah. Tatlo, hindi maaaring maging alagad ko kung tatanggihan kong talikuran ang lahat ng karangyaan, kaginhawaan, anumang bagay upang iligtas ang isang kaluluwa para sa Panginoon. Tama ba yun? No? Tatalikuran natin yung mga karangyaan, yung kaginhawaan, yung gusto nun. Tatalikuran yung karangyaan ko. Ay, ibig nangangarap tayo na maging mayaman. Nangangarap tayo ng pasensyo. Nangangarap tayo magkaroon ng sariling bahay. Ibig sabihin, tatalikuran na natin yun. Hallelujah. Para sa Panginoong Isus. Para sa inyo, tama ba yun? Yes, tama yun. Kasi lahat ng inaasal natin, lahat ng pangarap natin sa buhay natin, kailangan maging priority natin ang Diyos. Amen? Kasi lahat ng bagay na tinatangkilik natin, ang Diyos ang magkakaloob niyan. Amen? Hallelujah. Tandaan at gawin ito ang mga sumusunod. Kailangan nating mapalaya mula sa maliit na pagkakasala, lihim na kasalanan. Ito maliit na pagkakasala, lihim na kasalanan. Galit, bukot, maruming pakikipag-usap, kasinungalingan, at kawalan ng tiyaga, init ng ulo, kawalang katapatan, panlalamig ng puso, kahunggaga, yung emptiness, pagkatuyo, yung dryness, pagkatuyo ko sa akin sa sigla, sa paglilingkod, ibig sabihin, nawawalan ka na ng ganang maglingkod. Amen? Katigasan ng ulo, like that, takot, pag-aalala, alak, pagsusugal, pagmamataas, katuwiran sa sarili, o sariling kapulihan. Ibig sabihin, tinataas mo yung sarili mo. Amen? Pagkabuot sa hindi paniniwala, awas sa sarili, pagpuna, pagkukunwari, pag-aaway, pagnanasa ng mata, yung lust of the eyes. Ano ba yung ibig sabihin lust of the eyes? Yung kuling mata. Kuling mata. Yeah, LU. Ibig sabihin pagnanasa. Yeah, pagnanasa ng mata. Yeah. Ayun ibig sabihin nun. Yung mata natin, maraming gusto yan, no? Oh, lust of the eyes. Yung kasamaan. Yung masama o maruming pag-iisip. Yung green-minded. Pagka mga sarili. Kasakiman. Chismis. Kasama ito. Yung kamunduhan. Yung pagnanakaw. Yung pangangalunya. Pagpatay. Paglabag sa araw ng pahingalay. Hindi naman tayo sa bagista rito, no? Tinutuho itong araw ng pahinga. Ito yung Sunday. Yan pinaka-sabat natin. Papahinga tayo. Yan ay pahinga ng Panginoon. Araw ng Panginoon. Ibig sabihin doon. Pagsuway sa magulang. Yan. Parang konkreto Doon na sinabi natin kanina. Amen? Sa magulang. Kapag kasinuway ni magulang mo. Konkret ba yun? Konkretik ba yun? Amen? Kapag sinabi. Sabi ito, yung pagsuway sa magulang, ibig sabihin kapag minahal mo ba yung Diyos, nagigit sa magulang mo, kasalanan, sinusuway yung magulang mo. Hindi. Hindi. Depende. Kahit na hindi. Basta kailangan anin yung Diyos. Amen. Pag tayo po ay nagmahal. Paglabag sa araw ng pahinganay, pagsuway sa magulang, pakikipag-away, pagmumura, paghihigante, yung rebel, bigong patotoo, bigong ipakita ang mabuting halimbawa, yung example sheet, yung pagpapabaya sa pagbabasa ng Biblia, pagpapabaya sa panalangin, pinipigati ang banal na espiritu, at iba pa. Amen? 15 times.
sa ating mga Kristiyano na kailangan natin ng revival. Amen? Revival. Ikatlo, panghuli. Dito na tayo magtatapos. Hallelujah. Mga resulta ng muling pagpukaw. Sa palagay ninyo, anong magiging resulta? Kapag muli tayong na-revive. Bless. Biging Bless. bless yan pagpapanawin. Amen? Sabi niya dito sa Kronika, basahin natin ulit. Para 2 Chronicles chapter 7. Sabi rito, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kung pasasaganain ang kanilang lupain. I-bless tayo. Amen? Hallelujah. So, isang muling pagpukaw sa isang simbahan, yung church, ay karaniwang nagre-resulta sa isang spiritual na paggising. So, nabago ang pananampalataya ng masigasig at nadadagdagan ng pagkikipag-ugnayan sa ministeryo at pag-iibanghelyo. So, nagiging activate? Nagiging active ka. Ito ang nagiging resulta kapag ang isang mananampalataya ng hila dahil sa kasalanan, pag siya ay napukaw, nagbubunga yan, nadadagdagan yung pakikipag-ugnayan mo sa ministeryo at pag-iibanghelyo. Nagiging masigasig ka ulit. Amen. Ayun yun. Amen? So, kailangan natin ng revival. Amen? Hallelujah. Kasama dito ang isang mas malalim na debosyon sa Diyos. Isang pagnanais na buhay ang isunod sa mga prinsipyo sa Biblia. At isang malaking pagtuon o pogo sa pag-abot sa iba na may ibanghelyo. So, doon dumarating muli na re-revive tayo na gusto nating pag-evangelize. Amen? Yung nakalikaan natin na mga bagay nung tayo po ay nanghihina, kapag tayo po ay na-revive, napukaw tayo. Tawag dito, mas doble pa yung nangyayari sa atin na pagiging masiglang Kristiyano. Narito ang isang may detalyadong pagtingin sa potensyal na pinalabasan ng isang muling pagpukaw ng simbahan o iglesia. Spiritual na pagbabago. Okay? Kapag napukaw ka, na-revive ka, nagkakaroon ng pagbabago, yung transformation ng spiritual life mo. Amen? Lalo kang nagiging masigit. Amen? Lalo kang nagiging mainit. Bumabalik na rin yung init mo. Amen? Hallelujah. Pagsisisi at pagsasaayos. Ibig sabihin, repentance and reformation. Amen? Natututo tayong magsisi para sa pagsasaayos ng ating buhay. Kaya yung nagagawa ng Bible. Amen? Dumarami ang pag-ibanghelyo at mga misyon. Amen? Nagkakaroon tayo ng tawag dito nagkakaroon tayo ng more desire. Hallelujah sa evangelism. Amen? Sa mga ministry, sa mga misyon. Hallelujah, kasi hindi po na ng Diyos yung puso natin. Na-revive na. Amen? Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa nakakaramdam ng tawag dito, yung pag-evangelize, ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Hilingin mo sa Panginoon yung Lord, gamitin mo po ako. Gusto ko mangaral sa salita ng Panginoon. Gusto ko mag-share ng salita ng Diyos. Ako kung sabihin, gagawin niyo ng Diyos kung yun ang isa niyo. Amen? Hallelujah. Ito, sa lipunan, ibig sabihin yung sa social o sa crowded. Glory to God. Ano ba nagiging epekto kapag na-revive ka, yung isang Christian? Ano ba nagiging epekto niya? Nakikita nila yung pagiging masiglang. Yung pagiging, tawag dito yung, ano mo, tawag dito, yung pagiging, Nagniningas. Yung pagniningas, yes, nakikita nila yan. Amen? Hallelujah, parang ayaw mong paawat. Amen. Sabi mo, Miyerkules, dadalo ka. Friday, dadalo ka dahil may prayer. Tapos Sabado, dadalo ka pa dahil may practice. Tapos sa linggo. Amen? Magiging mainit ka talaga. Manunumpalit yan. Kapag na-revive ka. So, kailangan na natin para mangyari mga bagay ito. Sabi rito sa ating teksto. Kailangan tayong magpakumbaba. Magsisi. Yes, manalangin. Manalangin. Magsisi ko lang na. Ano pa? Kailangan natin talikuran yung kasalanan natin. Ano pa?
Hanapin ang Diyos. Yes, hanapin ang Diyos. Ulit. Na ito yung apat na bagay na yan, tanda niya mga kapatid, no? Kung nais natin ng revival, kung nais natin makaranas yung church ng revival, kailangan natin yung apat na bagay na yan. Amen? Hallelujah! Glory to God! Para lumago yung simbahan at magkaroon ng pagkakaisa. Hallelujah! Sa church minsan nagkakaroon ng division. Nagkakaroon ng kaguluhan sa loob ng church. Kaya sabihin natin mga Kristiyano yan, meron pa rin implikan dyan. Amen? Meron dyan pagkahati-hati, may pagkakampi-kampi. Amen? Glory to God. So, mawawala ang lahat yan kapag tayo po ay ma-revive. Makita ng pagpapakumbaga, pagsisisi, panalangin, at yung dalawa. Amen? Glory to God. Tinanggal yung kasalanan, hanapin ng Diyos. Amen? At imbol po yung tatlong part ng ating katawan. Yung kamay, yung ating puso, yung ating bibig. Amen. Hallelujah. Ikaw ba ay nagugutom at nauuhaw sa muling pagpukaw? So, maaaring meron tayo nito kung babayaran natin ang presyo. Bawat isa sa atin ay may influensya. Ang tumalikod ng backslider para sa masama at ang muling napukaw na Kristiyano ay parehong may potensyal ng malaking pagpapala sa sangkatauhan. Amen? Intindihan niyo ba yun mga kapatid? Ulitin ko. Bawat isa sa atin may influensya. Ang tumalikod o yung backslider para sa masama at ang muling napukaw na Kristiyano parehong may potensyal ng malaking pagpapala sa sangkatauhan. Ibig sabihin, yung mga backslider na na-revive, malaki po ang epekto nito. Hallelujah. Sa ating paligid. Malaki. Amen? Hallelujah. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Ang ating teksto, 2 Chronicles 7:14 ay isang sipi kung saan ipinangako ng Diyos na diringgin, patatawarin at pagagalingin ang lupain o ang kanyang mga tao ng pagkumbaba. Manalangin, hanapin ang kanyang mukha at tatalikod sa kanilang masamang lakad. So binibigyan din ito ang kahalaga ng pagsisisi, pagdarasal at paghahangad sa presensya ng Diyos bilang isang landas tungo sa pagpapanumbalik at mga pagpapala. So yun lang po mga kapatid. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. Tayo po natin tumayo. Makikita tayo ng isang koro. Purihin po natin
salita ng Diyos. At alam ko, hallelujah, na ang gawin na ay pinapala ng Diyos sa matigan ng kanyang salita na ating pong napakinggan. Hallelujah. Marahil sa oras na ito, hindi ko sinasabi na backslider ka. Pero nakakaramdam ka ng mga bagay o sinyales na kailangan mong mapukaw. Hallelujah. Na kailangan mong magsimuli. Kailangan mong maibalik yung dati mong ilig sa paglilingkod. Hallelujah. Hindi lamang backslider na nakakaranas ito, kundi pati ang mga Kristiyano na napapagod siya sa paglilingkod. God needs to restore. Hallelujah. Hallelujah. Blessing. Hallelujah. In the revival. Every one of us. Tonight, this is our opportunity chance. Hallelujah. To grab. Hallelujah. Last one, pagpalain ka ng Diyos. Tuko mo, mga bagay na ating sinangaral. Mga bagay na kung saan sinanggit. Hallelujah. Nandito na lang. Sa pagkakaroon ng kasaganaan. Hallelujah. Sa ating buhay. Pero gabi, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Sa iyong banal na ikaw, Panginoon, natin po. Narinig, napakayang Panginoon. Kaya na malaking karunungan sa aming isip, Panginoon. Napatuloy na nagbigay ng galit, Panginoon. Kaya nanawagan, nais mo ng pagbukaw. Nais mo ng pagpapala. Hallelujah. Sabi sa Biblia, kailangan natin magpapababa. Kailangan natin manalangin. Kailangan natin tumalikod. Hallelujah. Sa kasalanan at hanapin ang mukha ng Diyos. Hallelujah. Narito ka ngayong gabi. Ikaw yan. Hallelujah. Ipanalangin mo sa Panginoon. Lord, take me to Panginoon sa bagay nito. Hallelujah. At ang inaawit. Lord, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Glory to God. Panginoon, ay tulog ang bawat isa. Ma, hindi namin alam, Lord, mga bagay ng Diyos na minsan ay ginagawa namin. Para namin, Panginoon, nag-glorify ka pa. Pero sa kabila nito, Panginoon, each time we allow that we will glorify, hallelujah. 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 Pero hindi namin alam, Panginoon, na hindi ka na palang lumalayo sa amin. Kasi ang nagiging dahilan, Panginoon, dahil sumalayo yung pagpapala sa aming buhay. Kahit ngayong gabi, papasalamat po kami dahil sa iyong banal salita, Panginoon, na nagbigay, Panginoon, ang lakas at
nagbigay ng karunungan, nagbigay ng challenge o hamon, Panginoon, sa aming kaluluwa, Panginoon, upang maibalik, Panginoon. And we thank you so much, Lord, for all these things that you have done this evening. Ikaw, Lord, ang magpahayag nito, Panginoon. Hallelujah, God. Sapagkat meron kang plano, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Sa church na ito, Panginoon. Na ang pagbukaw, Lord, hallelujah, ay patuloy na dadaloy, Panginoon, at mararanasan, Panginoon, ng bawat mananampalataya, Panginoon, upang pasaganain mo, Diyos, ang iglesia. Lord, dakilang Diyos, ipuin mo, Panginoon, ang mga kapatid na ito, Panginoon, na narito, Lord. Hallelujah. Ikaw, Lord, ang patuloy, Diyos, na kumilos sa kanilang buhay. Ikaw, Lord, ang patuloy, Diyos, na gumawa ng himala. At anuman, Lord, yung mga requirements, Panginoon, na sinasabi mo sa ikalawang Chronicles 7:14, Panginoon. Pagpapakumbaba, panalangin, pagtalikod sa kasalanan, hallelujah. At paghahanap, Panginoon, sa iyong mukha, gawin mo, Panginoon, sa bawat isa. Wala ko kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. At ang pagpapala, Panginoon, ay patuloy po namin hindi magkaranasan, lalo sa aming Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang isa katuparan namin, Lord, ang inyong mga nais, Panginoon, at mga requirements, Panginoon. Hallelujah. Upang malulog ka, Panginoon, sa aming buhay. God, ngayong gabi, Panginoon Diyos, ibus mo, Lord Diyos, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Upang lubos namin maunawaan ng Diyos. Hallelujah. Ang pangaral na ito, Panginoon, sa aming buhay. At aming maabot, Panginoon, ang iyong banal na kapangyarihan. Your sovereignty, Panginoon Diyos. Hallelujah. Upang sa iyong Panginoon, yung masunod namin, Lord, ang nais mo ang kalooban mo sa amin. Hindi aming kalooban, Panginoon. At ngayong gabi, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Hallelujah. Na kaysa katuparan ito, Diyos, sa aming buhay, Panginoon, upang maluwalhati ka namin. God, pagpalain mo, Lord, Diyos, ang bawat isa. Hallelujah. Upang patuloy namin maranasan, Panginoon, ang masaganang pagpapala, O Diyos. Hallelujah sa aming buhay, lalo-lalo, Panginoon, sa spiritual, Panginoon. O Panginoon ko, Diyos ko, Yahweh. Panginoong Jesus, hallelujah. Diyos na makapangyarihan, sa gabi ito, Panginoon, patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy mo po kami gamitin, Panginoon Diyos, hallelujah, sa gawain ito, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng unity. Patuloy, Panginoon Diyos, na magkaroon, Panginoon, ng mainit na paglilingkod, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, Lord, thank you so much. Sa gospel mo, Panginoon, na amin kong narinig, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord, ang patuloy, Diyos, na kumilos, Panginoon, sa bawat tahanan ng iyong mga anak. Sa gawain ito, Panginoon, ng Jesus, the Holy Way Family Church, sa buhay ni Pastor Nel, ng kanyang pamilya, Panginoon, kay Sister Rose at sa kanyang apat na anak, Panginoon, at sa bawat mananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Lord, God mo, Lord, ang revival, Panginoon. We need revival, Panginoon Diyos. Hallelujah. At sa gabi ito, Panginoon, tinatanggap namin, Lord, ang revival, Panginoon. Starting tonight, Panginoon. Hallelujah. We receive, hallelujah, the revival sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Hallelujah. O, Panginoon, sa mga pagpapalang ito, Panginoon, binigay mo po sa amin at pribilegyo, Panginoon, sa magitan, Panginoon, ng pagpukaw. Salamat po, Lord, ito sa karunungan, sa tagumpay, Panginoon. Hallelujah, pag-asa. Sinabalik namin, Lord, ang lahat ng ito na may papuri at pasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Sunday ba ako ay mag-Sunday school?